Mga bro, happy 87th anniversary sa Philippine Fleet. At syempre, hindi pinalagpas ng ating mga tropa ang chance para ipakita ang ilan sa mga pinakaastig na unmanned assets nila. Sa panahon ngayon, kung gusto mong maging relevant sa naval warfare, kailangan may tech na kayang magtrabaho kahit walang tao sa loob. Una sa lineup ay ang MANTAC-T12 USV, yung maliit pero deadly na unmanned surface vehicle na parang motorboat na may mission. Kasama rin ang Insetos-Scan Eagle 2 UAV, isang high-end drone na kayang mag-survey, mag-surveil, at tumulong sa targeting. Dati, ganito lang ang nakikita natin sa pelikula. Ngayon, gamit na ng tropa natin, mga bro. Pero teka, may surprise reveal sa event, mukhang may bago tayong bisita na hindi pa nababanggit dati sa mga official statements, the MANTAC Devil Ray T24 USV. Mas malaki, mas matapang, at mas capable ito kumpara sa T12. Parang T12 na nag-gym at uminom ng protein shake araw-araw. Ibang klase. Ang Devil Ray T24 ay swak sa mga mission na kailangan sa deeper waters. Meaning, mas malayo ang mararating, mas stable sa dagat, at mas maraming equipment ang kayang buhatin. Kung ito nga ay officially part na ng assets ng Navy, game changer ito mga bro. Di lang pang Coast Guard level, pang blue water ops na. Ayon sa mga balita, ilang klase ng USVs ang ibinigay ng US sa Philippine Navy, pero ang T-12 lang ang confirmed publicly noon, lalo nung dumalaw si dating US Defense Secretary Lloyd Austin sa Palawan. Now with the T-24 in the picture, mukhang mas malawak ang tulong kaysa sa inaakala natin. Saludo tayo sa Philippine Fleet sa kanilang 87 years of service at sa tuloy-tuloy na pag-upgrade ng kakayahan. Sa teknolohiya ng future, hindi pwedeng pauli.